Hello guys, good morning. Ngayon ay magsi 7 na ng umaga. I'm on the way to my part-time job. So ngayon ay masyadong malamig, nasa almost negative 30 degrees. Grabe. Ganito yung kan guys, oh. Isno. Lamig. Hey guys, dito na ako sa part-time. Nagre-relax muna bago mag-umpisa. Medyo napaaga yung dating namin eh. Ngayon pala ay January 24, 2026. So ngayong araw na ito ay nag 9 years na kami dito sa Canada. Medyo matagal-tagal na. At alam niyo po ba na umpisa nung dumating kami hanggang ngayon ay kahit isang bisis ay hindi pa kami nakauwi ng Pilipinas. At may mga nagtatanong nung bakit di pa kami nagbakasyon. So gustuhin man namin na umuwi pero talagang mahirap. At ito yung mga dahilan kasi una, sa pamasahe pa lang grabe. 4 kami. So kung uwi kaming lahat, aabuti ng mga kulang-kulang mga 150 to 200,000 depende yan sa ticket. Pero yan yung estimate lang. Pangalawa, sa ngayon ay may hinuhulugan akong bahay. So may mortgage yun kahit nagbakasyon kami ng isang buwan, kailangan may reserba, panghulog. So buwan-buwan yun. Pangatlo, dahil may hinuhulugan din akong sasakyan. So monthly din yun. So sa sasakyan pa lang at sa kabahay guys, talagang halos yung kinikita ko doon napunta. Kaya yung iba dyan na may balak kumuha ng bahay o sasakyan na andito na sa Canada, maranasan niyo rin yung naranasan ko rin. Pero depende na rin yan sa inyo. O depende rin sa lugar kasi nandito kami sa Ontario eh. Medyo mataas ang dito. Cost of living. Hopefully guys, darating din ang panahon kung sa awa ng Panginoon, makabakasyon din kami. Kasi gusto ko na rin makita yung mga parents ko kasi medyo may mga edad na. Samantalahin na ang panahon hanggat andyan pa yung mga mahal natin sa buhay. Sa ngayon guys, yung buhay dito sa Canada, masasabi ko na it's a matter of desisyon. Kung ano yung mga desisyon mo, yun din yung maranasan mo. Minsan, sabi ng iba, it's a matter of survival. So, totoo naman yun. Kasi ang nangyari dito, mataas yung mga bilihin, halos lahat tumaas, pero yung sahod, hindi siya match doon sa pagtaas ng mga bilihin. So kailangan ang desisyon mo, kung ano yung kita mo, dapat yung gagastusin mo ay hindi tataas doon o mas mababa. Para sa ganun ay hindi ka apektado.
Tsaka mahirap din dito ngayon mag-ipon guys kasi una, yun nga, sabi ko kanina, yung pag may bahay ka, sasakyan talagang yung sahod mo pa lang nandoon na. Kaya ako, ang ginawa ko para makasurvive, naghanap ako ng part-time. So ito na yun. So kaya hanggang ngayon nakakaya ko pa rin kahit may bahay ako at saka sasakyan na hinulugan. So yung mga plano ko noon nung bago ako pupuntang Canada, na plano ko yearly o every 2 years bakasyon sa Pilipinas, tapos magtayo ng negosyo at kung ano-ano pa, magbakasyon. Nung nandito na ako sa Canada, o nandito na kami sa Canada, nagbago ang lahat. So yung inisip ko noon ay iba pala pag nandito ka na. Kaya masabi ko lang yung papunta na dito, yung mga plano nyo, pag nandito na kayo ay hindi yan masusunod. O kung may masusunod man, pero depende na yan sa inyo. Basta base lang sa experience namin o sa experience ko, talagang iba. Dahil sa buhay dito. Say hi to my vlog. Nag-snack muna kami guys. Tapos lang mag part-time. Tim Hortons. Hmm? Tim Hortons. Napilitan lang to mag part-time kasi may gusto siyang bibilhin eh. Hi, Tali. Hi. Say hi to Daddy's vlog. Hi to Daddy's vlog. Where we going? Dollar store. Dollar store? No, we're going to grocery first. And next. Yeah. Oh yeah. Yeah. Hi, my name is Mandy. Oh, yeah? Your favorite toy? Yeah. Okay. Today is -12, but tomorrow I think -30. Medyo nag-low yung temperature ngayon, kagabi -31 ata yun eh. Mas okay ang ano ngayon, ang daanan compared nung mga nakaraang araw. Pero ready na naman bukas para sa snowstorm. For sure, after that snowstorm, marami na naman magko-complain.